Okay, isang masayang araw sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Magre-react po tayo dito sa latest press conference ni VP Sara kung saan may nabutata na naman ang ating Vice President. This time po, ang mga oligarko naman. So yan, nakukumpleto na no? Yung mga civil society na mga nag-iingay. Eto, matindi. Oligarko na po ang kakalabanin ng ating Vice President. Pero, nakuha niya pang i-spike. Alam niyo yung mga volleyball player, malalakas umi-spike yun eh. Parang ini-spike yung mga oligarko eh. Ito po, pakinggan natin. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon dito po sa Pilipinas. Kaya boom! Parang ini-spike talaga itong mga oligarko eh. Nabutata ang mga antibiotic. Kayo naman mga oligarko, huwag nyo nang gawing rason ang aming Vice President, no? Kung bakit pangit ang takbo ng ekonomiya. Nabanggit ni VP Sara ito, no? Nabagsak ang foreign direct investment. Okay? Patutunayan lang po natin yung sinabi ni VP Sara. At ito, babasahin natin. Ito po, AI overview. Ito po yung sinabi ni VP Sara tungkol sa FDI, Foreign Direct Investment, in the Philippines has seen fluctuation. Fluctuation yung parang pabago-bago, kumbaga sa candlestick. Ang drop po ng ating ekonomiya ay paganon. Paganon po. Hindi po ba't ang magandang drop yung paganon? Yung paganon, yung at least unti-unti umaangat, 'di ba? Kahit sabihin nating mabagal ang pag-angat. Ayan po yung magandang candlestick. Okay? So kung ang ekonomiya natin o ang FDI ay fluctuation, pag ganyan po ang fluctuation niyan, no? With net inflows reaching 731 million US dollar in January 2025 at 20% decrease, bumaba po ng 20%. Ang laki po nito, ito pong 20% from the previous year, while some months show declines. Ibig sabihin tinanggihan po. Merong mga buwan na tinatanggihan po ang Pilipinas. Ayan po ang nangyayari ngayon sa ating ekonomiya. Okay, tuloy na po natin yung video. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa
yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Ito talagang Makati Business Club, itong mga oligarko. Kailan pa sagutin ng Vice President ang ekonomiya ng ating bansa? Vice President lang po si VP Sara. Ang may control ng ating bansa, ang may hawak ng timon, ay walang iba kundi ang presidente. Ang presidente po ang siyang driver ng ating bansa. Kung saan tayo pupunta, uusad ba tayo, aatras ba tayo, o magdaday, babagsak ba, o lilipad ba tayo? Nasa presidente po ang timon. Siya po yung may hawak, hindi ang vice president. Ang gawin nyo, mga oligarko, business sector, magpa-presscon kayo. Tapos magdala kayo ng placard. Nakalagay doon, BBM resign. Ha? yun na lang ang gawin nyo. O kaya BBM chupi. Ganun po. Yun ang gawin nyo. Pababain nyo na si PBBM. Hayaan natin si BP Sara. Ika nga, si BP Sara na po ang mag-drive sa ating bansa. Let Sara lead. Wow. Parang ginaya lang natin si Lenny, ano? Let Lenny lead. This time po, let Sara lead. Corruption, kayang-kayang harapin niya ni BP Sara. Droga, peace and order, inflation, maraming trabaho, infrastructure. Si BBM ang problema, mga oligarko. Huwag kayong nangaano kayo eh. Okay, tuloy po natin. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am? Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no? Ang kumpanya na nagpapatakbo ng program na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no? Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Nako, yari kayo ngayon. May alam pala si BP Sara. So may mga, itong si Tiangco ba yun? Tangko o Tengko? Meron siyang kumpanya kung saan gumagawa ng AI generated yung program which is ang tawag nito pinopromote nila si Bongbong Marcos, baka kasama na rito si Tamba, si Lisa Marcos, pinapabango nila habang sinisiraan naman si BP Sara at mga Duterte, at ito'y tumatanggap ng bayad galing sa, siyempre, sa pera na naman ng bayan. Diyan kinukuha. At mayroon pa palang mga alam si BP Sara ng mga ganitong kumpanya. Kapag nagtagumpay si BP Sara at naupo sa 2028, ewan ko na lang sa inyo. Ewan ko sa inyo. So, tuloy natin. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag ng hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom
of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro Duterte, pro Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao, ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Okay. Sila naman ulit yung mga nag-iingay dito eh. Simbahan, kaparian, no? Oligarko, eskwelahan. Yung eskwelahan, ang may-ari niyan. Yung iba, oligarko. Yung iba naman, ang namamahala, mga kaparian, dilawan, komunista, civil society. So, sila pa rin yung mga nagsasalita dati, 1980s, 1990s, hanggang ngayon. Sila pa rin yung magkakampi, sila pa rin yung magpa-partner. Kung iisipin mo yung ginagawa ng mga yan, sila yung nagpapabagsak ng mga nakaraang presidente. 'Di ba? Sila yung nagpabagsak. Pero this time, okay, ang napabagsak nila si Marcos Sr. saka si Erap, 'di ba? Pero this time, kampi nila si PBBM, Marcos yan. Itong mga taong ito ang nagpabagsak sa tatay mo, bakit ka kaalyado? Bakit kakampi mo sila ngayon? So, doon ka mag-iisip. Alam nyo ang naisip ko? Itong si PBBM, maaring may mga shares na ito sa mga kumpanya ng mga oligarko. Alright? Pero sa totoo lang, ewan ko lang teorya ko lang to. Alam nyo kung sino talaga ang may control, ang nagko-control ng ating bansa. Sabi ni Amy, hindi Marcos ang kumbaga ang presidente, kundi Romualdez at Araneta, 'di ba? Yan ang sinabi ni Amy. Pero sa akin, mukhang ang nagko-control ng ating bansa ay mga oligarko. Yan po yung nakita ko at naisip ko na baka si PBBM may mga shares na sa Ayala, halimbawa kay Ramon Ang. Si Ramon Ang, siya yung San Miguel Beer, di ba? At kay Ramon Ang napunta yung privatization doon sa airport, yung sa pamamalakad ng airport. Bakit doon binigay yung privatization sa airport na yan sa NAIA? Kasi maaring mayroon niyang shares na dyan si PBBM or ang mga Marcos. So, ang nangyayari ngayon, partner sila. Partner. Tignan nyo yung mga oligarko,
yung ginawa nilang constitution sa 1987, may kahilingan sila dyan kay Cory, no? Yung constitution tungkol sa economy, pabor sa mga oligarko. Hindi ka pwede, kung ikaw ay foreigner, hindi ka pwedeng magmay-ari, bumili ng lupa. Kasi kapag nakapag-purchase ka, naka-acquire ka ng lupa dito sa Pilipinas, foreigner ka, pwede ka nang magtayo ng negosyo mo, ng business mo, malaki man yan o maliit, na 100% ikaw ang may-ari. Para ma-dominate nila ang buong Pilipinas na sila lang dapat, walang aangat sa kanila. Yung mga foreign direct investor, dadaan muna sa kanila. So yan po yung ginawang constitution noong 1987. Siyempre, malaki ang naitulong ng mga oligarko para mapabagsak si Marcos Sr. Siyempre, susunod si Cory dahil may utang na loob. So, yan, pabor na pabor sa mga oligarko yung ginawang 1987 Constitution para ma-dominate nila ang buong bansa. Yung mga, kung may pumasok man na foreigner, investor, dadaan muna sa kanila. Kumbaga, sa kanila makikipag-partner. Kasi nga, hindi sila pwedeng mag-acquire ng lupa. Hindi rin sila pwedeng magmay-ari ng 100% kanila. So, talagang nado-dominate nila. Yan yung pinalagan ni Marcos Sr. Ewan ko ba dito sa anak? So, bakit pumapayag si PBBM dyan? Siguro nga, mayroon na siyang mga shares dyan sa mga business ng mga oligarko. So, ayan, nagsasalita, nag-iingay na naman yung mga partner, ewan ko kung tao ng oligarko, itong si PBBM, tao ng oligarko, itong mga kaparian, simbaan, tao ng oligarko, yung mga komunista, dilawan, parang sila yung nagko-control talaga ng ating bansa. Pero once na magtagumpay, kaya nga mayroon na silang kumbaga nadala na sila noong naupo si Tatay Digong. Kaya hindi nila gugustuhin na maupo at magtagumpay si BP Sara at maupo sa 2028 dahil hindi sila mapuputol yung kanilang pag-dominate, yung domination nila sa Pilipinas mapuputol at least 6 years, no? Hindi nila madodominate ang bansa, kaya pilit nilang gigibain ang mga Duterte, especially si BP Sara. Doon mapuputol kasi yung domination nila kapag Duterte ang naupo. Sabi nga ni BP Sara, alam nila yan, di ba? Business sector. Alam nyo, pangarap ko, sana maging kingdom na lang ang Pilipinas. Tapos, ang magiging leader natin, Queen. Basta Duterte lang ha. Duterte lang ang Queen Sara. O kaya, King. Pwede rin King. Pero, Duterte pa rin. Parang King Baste. O King Pulong. Or sabihin natin, Bongo. No? Imagine niyo kung maging kingdom ang Pilipinas. Kingdom of the Philippines. Or kaya, Kingdom of Philippines. Philippine Kingdom. Parang mas maganda pa kung kingdom. Ewan ko sa inyo kung ano yung naiisip nyo. Pero yan po yung parang maganda pa yung hari at reyna na lang ang mamuno sa atin. Wag na yung presidential form of government. Kasi ginagaya lang natin sa dati naman
na ang mga bansa puro kaharian yan eh. Hari ang namumuno, reyna. Ganyan naman dati. Nabago lang dito sa, siyempre, alam nyo na, nag-i-evolve ang ating bansa. Talagang nagbabago rin talaga. Pero yung iba naman hari pa rin. Gaya sa Europe, sa London. Andyan pa rin sila, yung mga queen, yung mga King Charles, di ba? Ganun pa rin. Kita nyo, ang ganda ng bansa nila. Matagumpay, maunlad. Siguro dapat kingdom na lang. Kingdom of Philippines. So, ang abbreviation nun is KOP. Kingdom of Philippines. KOP. Hindi kay Papa. KOP. Di ba? Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.